Pwede natin yan i-off. At pwede natin siyang patayin. Yan, vacuum na siya. Pwede nang safe na siya salinan ng ibang refrigerant. Yan, dagdagan natin yung pressure mga idol. So, ito yung ating 2-in-1 na air compressor siya ngayon. Pag dito natin linagay yung magiging vacuum naman siya. So, yan, dadagdagan siya. Yan, makita nyo, shaking na siya. Stop na natin mga idol. Stop. So, ang karga natin 118. Tara guys, gagawa tayo ng vacuum pump. Lagyan natin ng filter dryer. So, ang principle ng vacuum pump, ito yung condenser pipe natin, ito yung high side, ito yung out, ito yung in. So, isasak natin, i-vacuum natin, lagyan natin ng filter dryer, protection ng ating compressor para hindi madumi ng ating compressor. So, i-join ko lang ito. Wala akong pang, ito na lang gagawin natin, wala tayong pang pinch off. Lagyan natin na ng coupling. Ayan. Lagyan natin siya ng coupling. And then at the same time, pwede natin i-pinch off yung dulo. Sobra yung ating pagbuka ng pipe. Then, i-welding natin ito. Yan. So, magbabacuum na yan. Ito yung inlet natin, ito yung out niya. Ito guys, testingin natin yung ating bagong DIY na vacuum. So, improvise ito. Kung may budget naman kayo, bumili lang kayo. Usually kasi, kung magsasalin tayo ng 404 dito sa pang 4110, kailangan natin i-empty ito. So, ito, may laman pa. Para totally ma-empty natin yan, para safe na lagyan natin ng 404,
kailangan nating i-vacuum. Ngayon, ang paggamit ng single manifold na gauge, lagi ito yung in. O kaya, kung magkakarga kayo, ito yung magiging in, ha? Same, magva-vacuum tayo, laging yan ang in. Magcha-charge kayo, ito yung papunta sa compressor. Laging in tayo. Ayan. And then, yung yellow hose natin, na opposite ng ating valve, dito naman sa out ng ating DIY na vacuum pump. So, safe na yung ating compressor. If ever na gamitin natin to sa system, sa refrigerator, masasala niya dahil meron tayong filter dryer. Ayan. Then, pa-power on lang natin siya. Ayan, umandar na. Buksan lang natin ito. Buksan natin. At buksan din natin ito. Ayan. So, iba-vacuum niya yan. Yan ang purpose ng ating vacuum pump na improvise. So, ito yung out, ito yung in. Kinukuha natin yung pressure refrigerant ng 410, ilalabas niya. And then, kapag empty na yan, safe nang gamitin ito, pwede natin lagyan ng R22 o kaya 404, kung ano nang gusto nating pagsasalinan. Kailangan natin i-empty ito. Huwag na huwag kayong magsasalin na hindi empty ito, ha? Dahil magiging blend ang inyong refrigerant at makakasira sa compressor. At para concentrated yung lalabas niya na galing talaga dito lang, itong ating charging dito is takpan natin ngayon. Ayan. So, tinakpan ko lang siya para concentrate na galing dito yung kanyang vacuum. Hindi ko siya i-pins off kasi just in case napalitan natin yung compressor oil niya, dito natin padaanin. Diyan din tayo magtanggal ng refrigerant oil at dito rin tayo mag-charge ng bagong oil. Ito mga idol, kung nakikita nyo, nag-i-start na siya mag-vacuum. Unlike kanina, nung open pa ito, nananatili lang siya sa 0. Ngayon, nag-i-start na siya mag-vacuum. Okay, maya-maya lang, pwede natin yan patayin. So, ito guys, wala na. Pwede natin yan i-off. At pwede natin siyang patayin. Yan, vacuum na siya. Pwede nang safe na siyang salinan ng ibang refrigerant. So, next time, i-test naman natin ito sa totoong refrigerator o kaya aircon. Tingnan natin kung kaya niyang mag-vacuum. Ayan. At if ever na nagsaling kayo, i-cross out nyo lang ito at ilagay nyo 404 kung sakaling 404 yung bagong salin. I-cross out nyo lang ito para hindi kayo mag-mix
blend ng refrigerant. So, ingat mga ka-freon. Thanks for watching.